Welcome back sa ating business finance class. Tayo ay nasa module 7 na. Basic Long-Term Financial Concepts Part 2. Ako pa rin ang inyong guro, Romualdo Fernandez Credo. At kung kayo ay handa na, pakikuha ang ballpen at papel para sa inyong notes. So let's start. Naririto ang most essential learning competency ng Module 7. Number 1. Apply mathematical concepts and tools in computing for finance and investment problems. Number 2. Explain the risk-return trade-off. So before we evaluate long-term investment proposal in capital budgeting, let us recall yung lesson natin last time. So tatlo yung diniscuss natin doon sa Basic Long-Term Financial Management Part 1. So una is yung comparison ng simple at saka compound interest, then yung time value of money, nag-compute tayo ng present at saka future value of money, and then yung amortization of loan and or liability, no? Loan and bonds yung example natin, pero amortization of premium at saka discount yung specific example natin doon. Ang nire-refer kung kailangan natin or prerequisite knowledge dito sa capital budgeting ay yung paggamit ng time value of money, yung computation ng future at saka present value of money. So let's recall yung method, dalawa, kapag ang pwedeng gamitin sa pag-compute ng future or present value of money. Yung una is yung formula. So, all you need to do is siguro keep yung copy ng formula or i-memorize mo, mas maganda. And then, you're good to go. Pwede ka nang mag-compute ng present at saka future value of money. Kaya nga lang, nahihirapan yung iba na i-memorize yung formula. So, ang option para sa inyo is, mayroon tayong tinatawag na table. Present at saka future value table. Wherein nakalist na doon yung factor depending sa weight na applicable at saka yung time or period. So, yun yung N. No? So, kukunin mo, syempre, yung rate at saka N, yung period, then, makukuha mo na yung factor na i-multiply mo dun sa amount, dun sa value, para makuha yung present o kaya future value of money. So, ang konting reminder lang natin, i-check mo mabuti kung ano talaga ang kinocompute mo. Present value of 1 ba yan? Yung present value of today, present value of ordinary annuity, present value of annuity due, or future value. Kasi hindi basta table yan, iba-iba. So, paki-check na lang mabuti. So, let's define capital budgeting. It is the process of evaluating and selecting long-term investment that are consistent with the firm's goal of maximizing owners' wealth. So, as you can see naman, yung capital budgeting is consistent dun sa overall objective ng management to maximize shareholders' wealth or owners' wealth. Yun ang ultimate purpose ng finance. Para payamanin palalo, paramihin palalo
palakihin palalo ang yaman ng mga may-ari ng business. So, ang concept nito is that if you have available cash, if you have extra cash, or kahit wala, pwede kang umutang. So, as long as kaya mong i-earn yung cost of money. Ganun ang ginagawa naman ng mga malalaking business. Minsan, kahit hindi kasya yung pera nila, pag may opportunity and sure sila na kaya naman nilang bayaran yung interest, sobra pa, kaya kikita sila. So, kahit uutang sila para sa opportunity na yun, para sa business opportunity na yun, ginagawa nila. And much more kung meron ka lang excess money, di ba? Kung meron kang excess money, try mo nang i-invest kaysa nandun lang sa bank na minimal ang interest. Yung interest na pinoprovide hindi pa kayang i-surpass yung inflation. Yung inflation is yung pag lessen ng worth ng money kasi nga tumataas yung prices. Yung kayang bilhin, for example, ng 10,000 today, sa 10 years, hindi na niya kayang bilhin. So, ibig sabihin, bumabagsak yung worth ng money. Bakit bumabagsak? Kasi tumataas yung prices. So, kung meron kang available money, invest na. Para ma-achieve yung goal of maximization ng shareholders' wealth. So, let us differentiate yung long-term investment from operating expenses. Long-term investment results in benefits to accrue to the company for more than 1 year, while operating expenses benefits the company for only within the operating period. So, basically, yun yung difference nila. Sa operating expense, ang magbe-benefit lang ay yung kung kailan mo binayaran, kung kailan yung expense na nangyari. For example, yung kuryente. Binayaran mo yung kuryente this year. Ang nag-benefit lang doon sa kuryente na nagamit mo for that period is yung period na din lang yun. For example, yung mga tao din, yung salary nila, nag-render sila ng services for that year. Ang nag-benefit lang ay yung year na yun. Kaya, tinatawag silang operating expenses. So, halos lahat, alam niyo naman na yung iba pang operating expenses sa income statement, no? So, yun, yung mga operating expense sila kasi nga, ang period na magbe-benefit lang is yung current period, kaya ini-expense na sila. Long-term investment, on the other hand, is yung benefit na madiderive dito is that hindi lang sa current period mag-accrue yung benefit. Kung hindi, pati future period or more than 1 year. Kaya, ang treatment dito, kinakapitalize. Kaya nga, tinatawag na investment kasi magiging assets siya. So, usually, ang isang difference pa nila is that yung sa long-term investment, it requires huge amount of money. Medyo mas malaki. Unlike yung operating expenses yun, maliliit lang yun na expenses. Yung kuryente, yung telepono, yun. And then, ang similarity nila is both ito, it requires cash outlay. Kailangan bayaran. Yun nga lang, mas malaki pag sa investment usually ang money involved. Kaya very careful yan. Kaya dapat ina-analyze. Kaya mayroon tayong capital budgeting kasi dapat sure. Kapag nag-invest, dapat sure na magkakaroon ng profit. Otherwise, sayang naman yung malaking pera na in-invest para doon. In-spend para doon. Example of capital expenditure, since nakapagbigay na ako ng example sa operating expense. At alam niyo naman na yung mga expenses sa
income statement. So, hindi na kailangan ng further example. So, una, expand or enter into new line of business. For diversification ang tawag doon para daw ma-lessen yung risk. Nagbe-venture ka din sa ibang line ng business. So, for example, ang San Miguel, dati nasa food and beverage lang sila naka-concentrate. So, aside from food and beverage, ang San Miguel nasa ano na din, real estate. Nagde-develop na din sila ng properties. Kaya sila nagpatayo ng Diplex. O, silang nagpatayo doon. Madami pang iba din silang project. Pero ang naalala ko lang is yung Diplex. Tapos, nag-venture na rin sila into power. Ang objective nila is maka-produce ng mababang power kasi yan yung isang disadvantage ng Philippines, yung rate ng power natin masyadong mataas compared sa ating mga neighboring countries, kaya nahuhuli tayo in terms of attracting yung mga foreign investor. Isa kasi tinitingnan nila yan, syempre magiging malaki yung kanilang power consumption. Ayan. So, paano nalilessen yung risk kapag nag-diversify? Oo naman kasi nga, for example, ngayon, pandemic, di ba, ang pinaka-affected ay ang tourism, no? E, paano kung naka-focus ka lang sa tourism? Wala kang ibang line of business, o di wala na. Bagsak na yung iyong business. Unlike pag, halimbawa, mayroon ka nga, wala ka nasa tourism ka, pero meron ka pa ring, for example, sa medical. Kung mayroon kang medical line of business, di na-compensate. Parang gano'n. Nag-down na yung isa, pero nag-boom yung isa. Parang gano'n. So, para hindi mataas yung risk, kasi hindi mo alam talaga kung anong sector ang magda-down. Diba? Depende sa mga development. Replace or renew fixed assets. So, kailangan din pag-isipan yan, yung mga malalaking equipment kasi medyo mataas ang value niyan. So, hindi basta-basta magpalit. Papalitan mo na, bibili ka ng bago, or ipapa-repair mo lang. Ayun. So, kailangan ding i-analyze yun. And it will require malaking amount ng money din pag nagpa-repair ka ng mga equipment. Kasi may mga parts na mga mahal dyan. Construct new premises. So, hindi na magkasya yung operation sa isang structure lang. Kailangan i-expand. Kasi syempre, baka dumadami yung demand. So, dumadami yung mga tao na kailangan sa production. O kaya sa pagsa-school. O dumadami ang student. O wala nang room na available sa mga students. Ano mangyayari? O baka maging negative yan ang effect sa business kapag hindi na-serve mabuti ang client. Opening a new branch. Oo, halimbawa kung ang location mo lang ay sa Metro Manila, paano naman yung mga taga-province, hindi nila makikita yung product o kaya services mo. So, bakit hindi mo pag-isipang mag-open ng branch sa province kung wala ka pang branch sa province? Pero ngayon, usually, para mas madali, nagpapa-franchise na lang sila yung mga businesses sa Manila. So, hindi na sila mismo ang mag-ooperate ng branch doon sa province. Na-franchise na lang nila kapalit ng malaking amount para bayaran yung name ng company, para yung magpa-franchise naman, i-offer niya yung product and services. For example, dito sa Pangasinan. Yan. So, siya na, si franchise, yung magpa-franchise na ang bahalang mag-operate dun sa business. Parang binenta yung business name
doon sa franchisor. Pero it is for a fixed term naman yun. Hindi mo naman makukuha yung pangalan ng company at saka yung product niya lifetime. So, renewable usually yun. Opening a new branch, ay tapos na natin. Acquisition of machineries and equipment. So, kailangan bang bumili? Meron bang need? So, kailangan i-analyze din yun. Diba? Kung bibili ba o hindi ng machineries and equipment. Kailangan ba talaga o hindi? So, ito na yung steps in capital budgeting. First is investment proposal. So, syempre, mag-start muna sa proposal. Lahat yan sa study. So, kailangan ma-prove na viable yung product na magiging profitable. So, gagawa yan ng project proposal, syempre. Kung ano man yung ipropose na investment. No? Okay, opening of new branch pa yan, acquisition of equipment. So, ipapakita mo yung effect nung pinopropose mo. So, may estimate kung ano ba ang magiging effect no, sa business. Madadagdagan ba yung profit? Kung madadagdagan, enough ba yung madadagdag na profit against yung mga madadagdag sa expense? Yung ganon. So, kailangan ma-prove na viable, na possible yung proposal under that. So, makapagawin ka ng feasibility study sa number 1. Number 2, review and analysis. So, nag-submit na ng investment proposal. So, syempre, kailangan din i-review yung investment proposal. Financial personnel perform formal review and analysis to assess the benefits and cost. O yun, titingnan na ano ba yung mga benefits, ano yung cost. Ano yung may income ba? Yung income ba mas malaki? Yung revenue ba na ma-generate mas malaki sa investment proposal? Tama ba yung mga assumption na ginamit sa investment proposal? Ganon. So, kailangan ma-convince mo sila na tama nga yung iyong proposal. So, usually, yung proposal ay in terms of financial. So, dapat may mga perahan na involved dyan na quantify yung revenue at saka expenses particularly para makita nila magkano yung incremental income doon sa proposal mo. And then, syempre, after ng analysis and review, syempre, magde-decide na si management. Companies usually delegate capital expenditure decision on the basis of value limits. The analysis is presented to the proper approving body who will in turn make the decision on whether to push through with the project or not. So, yan. So, yung committee daw para doon sa bubuuin para evaluate at mag-decide doon sa investment proposal. Ang limitation dyan is kaya ba ng company? May pera ba ang company para doon sa investment? For example, yung investment proposal will require 10 million. May 10 million ba ang company? Baka wala naman. Kung wala mang 10 million yung company, ano yung mga option na alternative? Siyempre, maglo-loan. Pwedeng umutang or pwedeng mag-accept ng investor na magiging owner ulit, magiging kasama sa owners na doon sa business. So, once na na-approve na yan sa decision-making part sa step number 3, syempre, it will be implemented. Approved nga. So, ibibigay na nila yung funds or kung kulang man yung funds ng company, may mag-a-approve sila ng loan para i-finance yung project. So, maglo-loan ang company para lang i-accommodate yung investment proposal just in case na ma-approve ngayon at na-satisfy mo na tama nga yung iyong
valid yung iyong mga assumption dun sa investment proposal. I-implement na yan. So, implementation, go na. And then, after ng implementation, syempre, you have to monitor. You have to make monitoring para ma-control yung result. Results are monitored and actual costs and benefits are compared. So kino-compare na ngayon yung benefit at saka cost. Kung tama ba yung, nasusunod ba yung mga assumption na present doon sa investment proposal. Kung hindi, kailangan lang nilang gawan ng paraan ng mas maaga, mas maganda para ma-arrest pa kung ano man yung mga untoward events na mangyayari na hindi inaasahan doon sa investment proposal para maging successful pa rin. So, importante ang monitoring sa success ng investment proposal. So, kahit sabi nga natin, kahit gaano kaganda yung plano, actually yung plan is yung sa investment proposal. Kahit gaano kaganda ang investment proposal, kung hindi mino-monitor, ang chances are magpi-fail pa rin. So, dapat importante monitoring. Sayang naman yung effort na ginawa sa paggawa ng investment proposal. Pag-analyze ng project, mas lalong sayang ang fund. Tapos, hindi din lang i-monitor. So, ang mangyayari, ang chances are magpi-fail kapag hindi mino-monitor yung project. Para lumabas yung expected result, yung anticipated result, dapat may monitoring. Risk and return trade-off. So, importante ito sa investment at sa business. Kung may undertaking, may activity, laging dapat i-analyze yung risk and return trade-off. Will the benefit exceed the risk? Will yung income exceed yung cost? Parang ganon, yung concept ng risk return trade-off. Sa every business naman, mayroong talagang risks. So, pag nag-business ka, may risk na hindi maging successful yung iyong business. May risk lagi yan. So, ang rule of thumb nga natin sa investment is when it comes to risk is that yung higher ang risk, mataas din ang return. So, kung willing kang mag-assume ng risk, may kapalit naman yung i-assume mong malaking risk. Kasi usually, malaki din naman yung return. Mas mataas usually ang income kung mas malaki yung risk. Kapag naging successful, mas malaki yung income kapag mas mataas yung risk. On the other hand naman, kung ikaw ay takot sa risk, so doon ka sa stable, low risk investments, pero syempre, makontento ka sa low return din. So, mababa din ang return of income kasi at least yung pera mo, it is safe. Napakababa yung risk o halos walang risk of failure, no? Kasi nga low risk siya. So mas mataas yung chance na maging successful siya. Parang most of that mas mataas yung probability na maging successful siya. Kaya nga lang ang kapalit nun yung napakaliit na risk na nandoon sa low risk investment is that, syempre, mali din yung return. So, kung aggressive ka na investor, so, kung aggressive kang investor, sabi nila, ikaw dapat ay risk taker. Pero kung conservative kang investor, dun ka sa safety ng iyong investment. So, therefore, makontento ka lang sa maliit na income.
Key concepts in capital budgeting: independent versus mutually exclusive investments. So, importante ito. Para sa topic na capital budgeting, dapat alam mo yung mga key concepts. Independent versus mutually exclusive investments. Independent projects are those whose cash flow are independent of one another. The acceptance of one project does not eliminate the other from further consideration. So for example, nag-propose ka ng tatlong investment proposal. Investment A, B, and C. So pag tinanggap si investment A, hindi pa eliminated si investment B at saka C. Pwede pa rin. Bakit? Kasi they are independent from one another. So may chance pa rin na ma-accept si B and C provided na enough yung resources ng company para sa investment. Unlimited yung resources nila kasi may mga company kasi na limited yung resources nila. So minsan isang investment lang ang kanilang pinipili. Pero kung may available resources pa sila, pwede pa rin papasok si B and C. On the other hand naman, mutually exclusive projects are projects which serve the same function and therefore they compete with one another. So parang competitor sila kasi isa lang ang function nila. So yung acceptance of one will eliminate the other proposal. So kaya nga mutually exclusive. So hindi sila pwedeng magsama-sama. So pag isa natanggap sa kanila, automatic yung other ay goodbye na. Hindi na sila ma-accept. Hindi na sila i-consider pa. Unlimited funds versus capital rationing. So, sa unlimited funds, unlimited nga yung fund nila. So, kapag may several investment proposals, so as long as yung mga investment proposals ay makapasa sa risk-return criteria, ipupursue nila yung investment, i-accept nila yung investment kasi nga unlimited ang kanilang fund. Wow! Sana all. Kahit ilang investment, kaya nila. Kasi wala silang problema sa pera at saka sa resources. Hindi lang naman pera ang kailangan doon, sa resources. Kaya nilang i-produce lahat ng kinakailangang tao, kailangan nilang i-produce lahat ng kinakailangang equipment, kasi nga mayroong available fund. Wala silang limitation as to fund, kaya nga unlimited funds. On the other hand, kapag capital rationing ka naman, syempre may limitation ka as to fund. Diba? Limited lang ang budget. So kung limited lang yung budget, anong ginagawa mo? Nagpa-prioritize ka, diba? So kung ilan lang yung pera mo, yung kailangan lang ang bibilhin mo. So parang ganito din sa capital rationing, diba? Pina-prioritize yung mga proposal na pinakamataas ang profitability. So for example, yung may tatlo, so mamimili nila, ano ba yung pinaka-profitable dyan? So yun ang ipupursue lang nila. Bakit? Kasi limited ang kanilang capital. So magkakaroon lang ng allocation. Kung may sobra pa, din yung susunod na pinaka-profitable. Kung meron pa, di yung susunod ulit. Yung gano'n. Hanggang sa maubos na yung available fund nila. Yun yung tinatawag nating capital rationing. Nag-a-allocate sila, pero yung pag-prioritize nila based sa profitability. Accept, reject versus ranking approach. The accept-reject approach is usually done for mutually exclusive projects, where one project is favored over the other. So, applicable yung accept-reject sa mutually exclusive. Yung pag tinanggap yung isa, goodbye na sa iba. Parang ganon. So, accept-reject yun. The approach
accepts project which pass a certain criterion. Ranking is done when there are still several projects passing the criteria and the company is only able to fund so much. So the highest ranking projects will be selected for implementation. So yan yung parang capital rationing naman siya. Kasi limited yung fund, kaya nirarank nila yung as to profitability. So, yung pinaka-profitable, sila muna. And then, titignan nila kung meron pang available na fund para sa mga susunod na investment. So, ganun pa rin. Irarank pa rin sila. Yung order of priority ay nakabase sa profitability ng investment proposal. Different techniques in capital budgeting. So, in evaluating investment proposal with capital budgeting, maraming techniques, especially sa higher accounting na, sa management accounting. Pero dito, sa subject natin, business finance, yung mga techniques is limited lang to yung mga basic lang. Basic lang. Like yung, ang i-discuss lang natin dito is yung payback period, internal rate of return, at saka net present value. So, yun lang muna. Ang i-discuss natin, mga basic lang. Kasi nga, nasa high school pa naman kayo. Pag nasa college na kayo, yung ibang method. So, let us learn muna, bago tayo makapag-discuss ng techniques, let us learn muna yung relevant cash flow. So, what is relevant cash flow? So, it includes the investment, the cash inflows from income from the project, and the expected terminal value of the project, if any. These are the cash flows considered in analyzing whether an investment adds value to the firm or not. Yung cash flow should be net of tax now. So, ano ba yung relevant cash flows na pag-uusapan natin? So, yun nga. So, for example, may illustration tayo dito. Yung project 1 will require a cash outlay of 72,000. So, yan. Kaya naka-negative kasi cash outlay yan. Lalabas yung pera kasi nga i-invest yung 72,000. So, yan ay kasama sa relevant cash flow natin. Dapat isama natin sa analysis natin ng investment. And then, ano pa ba yung relevant cash flow? So, sabi doon, initial investment. So, yung initial investment, yan na yung 72, yung outflow of cash. And then, yung inflows from income of the project, ayan na yung 17,000 from year 1, period 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 5. Yan na yun. Yan yung sinasabing cash inflows from income of the project. So, dahil nag-invest ka ng 72,000, nag-sacrifice ka ng 72,000, every year makakatanggap ka naman ng 17,000 na cash. So, ganon yung sa investment natin. Yung project 2, ganon din. Mag-invest ka ng 80,000, tapos every year, so magkaroon ng outflow yan, every year makaka-receive ka ng 21,000. So, yung investment at saka yung cash inflow, annual cash inflow, ang relevant cash flow. First, capital budgeting technique natin, payback period. It is the simplest method used in capital budgeting. Tignan natin mamaya kung simple nga. It measures the amount of time to recover the amount invested. So, ang ini-evaluate mo dito is gaano kabilis mabawi yung puhunan. Parang gaano kabilis bumalik yung investment mo. Parang ganun. Payback. At sa payback period, pwede tayong magkaroon ng even at saka uneven cash flow. So, pag sinabing even cash flow, yung cash na marireceive every year dun sa investment proposal ay pare-parehas. Pantay-pantay. For example,
1,000 all throughout. So kung 3 years yung investment proposal, 1,000 sa year 1, 1,000 sa year 2, 1,000 sa year 3. Even cash flow yon. Pero pag uneven, hindi pantay-pantay. So kung 3 years proposal yan, 3,000 sa year 1, 1,000 sa year 2, 2,000 sa year 3. So walang specific pattern ng cash inflow. Iba. So let's summarize yung illustration natin. Mayroon daw dalawang project. Project 1, ang investment mo 72,000. Pero magbibigay siya ng cash inflow na 17,000 ng 5 years, 5 taon. 72,000 investment, cash inflow of 17,000 for 5 years. So, yun yung summary ng Project 1. Project 2. Ang investment mo ay 80,000. It will earn 21,000. So, magkakaroon ng inflow na 21,000 for 5 years naman siya. So, yun yung summary ng Project 2. So, unahin na muna natin si Project 1. Ilang taon mo mababawi yung 72,000? So, ang gagawin mo lang is i-cumulative mo yung kanyang cash inflow. So, 17,000 sa year 1. Tapos, sa year 2, so isang taon yon. Sa year 2, madadagdagan na naman ng 17,000. So, 2 taon na. Magiging 34. Sa year 3, madadagdagan na naman ng 17. So, 51 na. 3 taon na yon. Sa year 4, 68,000. So, pang-apat na yon na period na. So, 68,000. And then, sa year 5, magbibigay ulit siya ng 17,000. Pero, hindi mo na kailangan yung 17,000 para ma-recover yung investment mo na 72,000. Ang kailangan mo na lang ay yung 4,000. So, hindi mo i-count yung cash inflow sa year 5 na 1 kasi hindi mo naman nagamit yung entire 17,000. So, fraction lang ang i-require natin. So, kukunin natin yung fraction. Ilan ba yung nagamit mo dun sa 17? 4,000. So, 4,000 divided by 17,000 is 0.24. So, ang payback period niya is 4.24 years. May shortcut pala dito kapag even yung cash flow. Kapag even yung cash flow, i-divide mo na lang yung investment ng cash inflow. So, ang shortcut nun is 72,000 divided by 17. Ulitin natin, applicable lang ito sa even cash flow. Yung i-divide. Kasi pare-parehas naman yung cash inflow. So, pwede mo nang i-divide lang. O, ayan. Dito naman tayo sa uneven cash flow. So, yung project 2, kayo nang bahala doon. Gayahin nyo lang yung ginawa nating procedure sa project 1. Madali lang naman. And then, sinabi ko nga, may shortcut naman. Diba? Kapag even ang cash flow. Pero pag uneven ang cash flow, katulad nito, hindi pwedeng gamitin yung shortcut. So, you have to do yung cumulative cash inflow talaga. So, illustration number 3 na tayo actually kasi nga yung project 2 hindi na natin sinolve to save on time. So, ang initial investment is 150. Ang cash inflow ay 70 sa year 1, year 2, 40,000, year 3, 60,000, and year 4, 30,000. So, ilang years mo marirecover yung 150,000. So, hindi mo pwedeng i-divide na lang yan, yung hindi mo gamitin yung hindi pwedeng gamitin yung shortcut kasi nga, uneven cash flow ito. So, we have to do yung long method. So, sa year 1, 70. Sa year 2, so, pangalawang taon, 2 years na. Idagdag mo yung 40,000 na na-earn noong year 2, so 110. Sa year 3, makaka-earn ka ng 60,000. Kaya lang, sobra na yung 60,000. Ang kailangan mo lang ay 40,000.
So, hindi mo ika-count na 1 year yung sa third year kasi nga hindi naman nagamit yung cash inflow ng entire year na 60,000. So, ilan lang ang nakuha natin? 40,000 lang. So, 40,000 divided by 60 is 0.67. So, ibig sabihin yan, ang payback period ng investment na 150,000 ay 2.67 years. So, ano ang significance nito? Ang significance ng payback period is, syempre, malalaman mo kung gaano katagal mo ba marirecover yung puhunan mo. And ang rule of thumb natin dito is, mas madaling ma-recover, mas maganda. So, halimbawa, nag-present ka ng several projects. Yung project 1, ang payback period niya, 2 years. Yung isa naman, ang payback period niya is 5 years. Yung isa ay 3 years. So, anong pinakamagandang project? In general, pag ang pagbibihisan lang natin ay payback period, syempre yung 2 years. Kasi, after 2 years, ibig sabihin, safe na yung investment mo. Nabawi mo na eh. And after na mabawi mo yung puhunan, ano na susunod? O, income na lahat. Diba? Lahat ng ma-earn mo doon ay papunta na sa income mo. So, mas magandang, mas maaga ang return o ang payback period na lang. Ang payback period, mas maganda, mas maaga. Method number 2 tayo. Or techniques number 2. Net present value. The net present value can be computed by comparing the net present value of cash inflows against the present value of cash outflow. Cash flows are discounted using the cost of capital to get the present value. So, paano i-discount? Kaya nga gagamitin natin ng present value factors para discounted yung inflows and outflows of cash. Ibig sabihin ng discounted, kinonsider mo yung time value of money. If the NPV of a project is 0 or positive, it should be accepted. O pag positive or equal to 0, accept. And if it is otherwise, then it is to be rejected. No? So, yun yung decision based natin sa net present value. Gusto ko lang i-emphasize. Pag 0, ang net PB or positive, accept the project. Kapag negative na, it is saying you have to reject. Ang formula ng net present value is net present value of cash inflows minus present value of cash outflow. So to illustrate, same pa rin, gamitin pa rin natin yung investment proposal 1 at saka 2. Ano na ulit yung investment proposal 1? Yung may investment na 72,000 yung first. Tapos, ang cash inflow niya ay 17,000 every year. So, yun yung first case natin. So, yun ang gagamitin natin. So, second case naman, ang data is yung investment is 80,000. Pero, ang annual cash inflow ay 21,000. So, ito na yon. So, let's assume further na ang cost of capital is 8% or yung interest rate is 8%. So, syempre, kailangan mo ng rate para makahanap ka ng present value factor. So, kukunin natin yung present value of cash inflow ng 17,000 every year or 5 years. So, hanapin mo na ang 8% sa present value of ordinary annuity table. 8% for 5 years. So, makikita mo yung factor niya, 3.993. So, multiply mo sa 17,000, 67,881. Ang investment mo is 72,000. So, ang difference is negative na 4,119, which is negative. Ang sabi natin, tatanggapin lang ang project kapag ang kanyang net present value is 0 or positive. So, since negative yan, we will reject project A. So, dito naman tayo kay project B.
So, ganun din, yung annual cash inflow niya na 21,000, kunin natin yung present value using yung present value of ordinary annuity table natin at 8% for 5 years. So, ang factor ay parehas. 3.993 kasi parehas yung rate at saka N. So, 83,853 compare natin sa amount ng investment na 80,000. So, we will have a positive net present value of 3,853. So, we will accept project B and reject project A. So, kung ang payback period ay ECS, kaya nga lang, yun ang advantage niya, ECS, may mas madaling gawin. Lalo lang yung even cash flow, di-divide mo lang. Kaya nga lang, parang among doon sa mga evaluation techniques na ginagamit, siya yung least reliable. Ito naman, net present value is the most reliable naman kasi it considers yung time value of money. Medyo mas mahirap nga lang siya kasi magko-compute ka pa ng present value. Pag present value, sabi nila mahirap na. Complicated na. Buti lang may table. Third and last method natin, internal rate of return. It is the most widely used technique in capital budgeting daw. In this method, it is used for capital budgeting analysis. The project's IRR is compared to the company's cost of capital. So, compare mo lang yung IRR sa cost of capital. If the IRR is greater than the cost of capital, then the project should be accepted. Ano yung cost of capital? Yung hurdle rate, yun yung interest rate. Yung kailangan mong i-overcome. Kasi baka, kung hindi kasi, kung mas mababa kasi yung rate of return mo, ipautang mo na lang at mag-earn siya ng interest na ganon. So, dapat ma-hurdle nung IRR yung interest rate. Example, Mr. Ang is planning to build a branch for 350. So, kailangan niya mag-put up ng branch 50. Tapos, ang yield ng branch na yun ay 50,000. So, compute for the rate of return. So, ang formula lang naman ng rate of return is profit divided by investment. So, magkano yung profit? 50,000. Ang investment is 350,000. So, ang rate of return is 14.3%. Ngayon, ano ba yan? I-accept mo o i-reject? Kapag ginamit natin yung cost of capital kanina na 8%, pwedeng kitain ng pera mo daw yung 8%. Pero, kasi yun ang interest rate, yun ang hurdle rate. Pero kapag in-invest mo yung 35,000 mo sa branch, kumikita ka ng 14.3%. So, of course, you have to accept the investment proposal kasi mas mataas siya sa cost of capital. Thank you very much. I am your teacher, Romualdo Fernandez Credo. So, paki-accomplish yung mga nasa weekly home learning plan. For any questions and clarifications, paki-post na lang yung comments or questions sa ating Google Classroom. Thank you very much and God bless.